Patawarin mo ako, Gaspar, pero sa mismong sandaling ito, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, may ibang lalaking nakatago sa ilalim ng hapagkainan natin. Iyan ang huling katagang nais kong sabihin sa asawa ko, pero nananatili itong nakabara sa aking lalamunan. Ang bawat patak ng ulan sa aming bubungang yero ay tila ba mga akusasyong bumubugbog sa aking konsensya. Malamig ang gabi pero ang pawis na namumuo sa aking noo ay kasing init ng apoy. When nabuksan mo itong pinto, napakalakas ng ulan, baka gusto mong papasukin ang biyenan mo. Ang boses ni Doña Celia. Matalas galing sa labas ng tindahan, humahalo sa dagundong ng kulog. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa ilalim ng lamesang kahoy na natatakpan ng lumang mansyadang tela, naramdaman ko ang paggalaw ni Andoy. Ang 24 anyos na katulong ko sa tindahan, ang lalaking ilang minuto lang ang nakalilipas ay dahan-dahang humahaplos sa aking buhok, ay naroon ngayon nagkukubli sa dilim, nanginginig at pigil ang hininga. Andoy, huwag kang gagalaw. Bulong ko na halos hindi lumalabas ang boses. Ang dulo ng daliri ko ay nanginginig habang inaayos ang laylayan ng mantel para masiguradong hindi siya makikita. Mabilis kong binuksan ang trangka ng pinto. Bumungad sa akin ang hitsura ng aking biyenan. Basang-basa ang kanyang payong at ang kanyang mga mata, iyong mga matang parang laging naghahanap ng mali, ay agad na lumingon sa buong kusina. Bakit ba napakatagal mong magbukas? Ano bang ginagawa mo rito sa dilim? At bakit ang gulo ng ayos mo, Wena? Tanong ni Doña Celia habang isinasara ang kanyang payong. Ang bawat salita niya ay parang latay sa aking balat. Na nagliligpit lang po ako, ma. Akala ko po ay natutulog na kayo dahil nawalan ng kuryente. Sagot ko, pilit kong pinapakalma ang aking boses, pero ang totoo ay naririnig ko ang sarili kong puso, na tila gustong tumalon palabas ng dibdib. Umupo si Doña Celia sa mismong upuang katapat ng pinagtataguan ni Andoy. Doon mismo. Ang distansya sa pagitan ng paa ng biyenan ko at ng mukha ng aking lihim na kasalanan ay ilang pulgada na lang. Humugot ako ng malalim na hininga, sinusubukang huwag ipakita ang panginginig ng aking mga kamay habang nagsasalin ng mainit na tubig para ipagtimpla siya ng kape. Nabalitaan ko tumawag daw si Gaspar kanina, bakit hindi mo sinabi sa akin pagpapatuloy ng matanda? Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa akin habang kumikilos ako sa maliit na espasyo ng kusina. Opo ma, sandali lang po kaming nag-usap. Mahina po ang signal sa dagat, pagsisinungaling ko. Ang totoo, hindi ko sinagot ang huling tawag ni Gaspar dahil noong oras na yon, abala ako sa pakikinig sa mga matatamis na salita ni Andoy dito mismo sa kusinang ito. Habang iniaabot ko ang tasa ng kape kay Doña Celia, biglang kumulog ng napakalakas. Sa sobrang gulat ko, nadulas ang tasa sa aking kamay. Klang nabasag ang ceramic na tasa sa sahig. Ang mainit na kape ay tumapon, gumagapang ang likido patungo sa ilalim ng lamesa. Napasinghap ako, hindi dahil sa sayang ang kape, kundi dahil sa takot na baka mapaso si Andoy at makagawa siya ng tunog na maglalantad sa aming dalawa. Sus Mario Josep, na bata ka? Ano bang nangyayari sa iyo, Wena? Para kang nakakita ng multo, asik ni Doña Celia. Yumuko siya para tulungan akong damputin ang mga piraso ng basag na tasa. Huwag na po ako na po mapapasok kayo. Mabilis kong hinarangan ang kanyang kamay pero huli na, yumuko si Doña Celia ng husto. Sa liwanag ng kidlat na dumaan sa bintana, nakita ko ang paninigas ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa ilalim ng mantel, sa madilim na sulok, kung saan nakasandal ang mga paa ng mesa. Doon sa gitna ng basang sahig ay may isang pares ng tsinelas na panlalaki. Tsinelas na hindi kay Gaspar dahil nasa barko siya. Tsinelas na hindi rin akin. Isang lumang tsinelas na alam kong kay Andoy. Wenwena! Mahinang tawag ni Doña Celia.
Ang boses niya ay wala na sa dati nitong talas. Ngayon ay puno na ito ng isang mapanganib na katahimikan. Bakit may tsinelas ng lalaki dito sa loob ng kusina mo sa ganitong oras ng gabi ng lamig ang buong katawan ko? Tila ba ang ulan sa labas ay pumasok sa loob ng aking mga ugat? Hahakbang na sana ako para gumawa ng alibi nang biglang may narinig kaming mga yabag mula sa hagdan. Mama Lola, bakit po kayo nag-aaway? Si Mika, ang anak ko. Nakatayo siya sa dulo ng hagdan, kinukuskos ang kanyang mga mata, bakas ang takot sa mukha dahil sa dilim at sa tensyong nararamdaman sa hangin. Sa pagkakataong iyon, tumingin sa akin si Doña Celia, isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam at kumpirmasyon. Alam na niya, hindi man niya nakita ang buong katawan ni Andoy, sapat na ang tsinelas na iyon para gumuho ang mundong pilit kong itinatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Lumingon muli ang biyenan ko sa ilalim ng lamesa, pagkatapos ay kay Mika at huli ay sa akin. Dahan-dahan siyang tumayo, bit-bit ang isang piraso ng basag. Natasa na may bahid ng dugo mula sa kanyang daliri na bahagyang nahiwa. Wena, sa susunod na itago mo ang iyong dumi, siguraduhin mong wala kang naiiwang bakas. Dahil ang kasalanan, kahit anong lalim ng pagkakaibaon, laging lumilitaw kapag bumabagyo, bulong niya sa akin sapat lang para hindi marinig ni Mika. Hindi ako makahinga. Habang niyayakap ko si Mika para patahanin, naramdaman ko ang titig ni Doña Celia na tila ba sinusunog ang aking balat. At sa ilalim ng lamesa narinig ko ang mahinang kaluskos ni Andoy, ang tunog ng isang taong alam na ang kanyang huling hantungan. 8 buwan akong natutulog sa tabi ng isang unan na amoy alikabok na habang ang asawa ko ay yumayakap sa malamig na hangin sa gitna ng dagat. Ganito ang buhay ng isang asawa ng seaman. Maraming nagsasabi na mapalad ako dahil hindi kami nagkukulang sa pera, dahil nakakapag-aral si Mika sa pribadong paaralan, at dahil lumalaki ang aming sari-sari store. Pero walang nakakakita sa gabi-gabing pakikipag-usap ko sa mga dingding ng aming kwarto. Ang bawat padalang pera ni Gaspar ay may kalakip na resibo ng aking pangungulila. Matapos ang tensyon sa kusina ng gabing iyon, umalis si Doña Celia na baon ng isang lihim na sapat ng pampasabog. Naiwan kaming 3, ako, si Mika na muling nakatulog sa sopa dahil sa pagod, at si Andoy na sa wakas ay lumabas na mula sa kanyang pinagtataguan. Ate Wena, patawad po ko, mahinang sabi ni Andoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Ang basang tsinelas na naging mitsa ng hinala ni Doña Celia ay hawak-hawak niya, tila ba ito ay isang piraso ng ebidensya ng isang krimen. Umalis ka na, Andoy. Ngayon din, huwag kang dadaan sa harap, dun ka sa likod. Utos ko, ang boses ko ay tuyo, walang emosyon, dahil ang lahat ng nararamdaman ko ay naubos na sa takot kanina. Nang makaalis si Andoy, naupo ako sa sahig sa mismong lugar kung saan nabasag ang tasa. Tiningnan ko ang aking mga kamay na dati ay puro pagod lang sa pag-aabot ng dilata at pagbibilang ng barya, pero ngayon ay may bahid na ng pagkakasala. Paano nga ba ako humantong dito? Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakalilipas. Umalis si Gaspar para sa isang kontratang tatagal ng halos 1 taon. Sa simula, maayos ang lahat. Tawag gabi-gabi, mga pangakong uuwi agad at mga pangarap na ipapatayo namin ang ikalawang palapag ng bahay. Pero habang tumatagal ang mga tawag ay naging 5 minuto na lang. Ang I love you ay naging kumusta ang benta sa tindahan. Unti-unti naramdaman ko na hindi na ako asawa kundi isa na lang akong manager ng kanyang mga naipundar sa Pilipinas. Buwan-buwan na pagod ako. Maraming ginagawa sa deck. Magpadala na lang ako ng pera, bukas yan ang madalas niyang linya. At doon pumasok si Andoy. Isang binatang ulila na naghahanap ng trabaho. Sa simula, tinitingnan ko lang siya bilang isang bata na kailangang tulungan. Pero si Andoy ang nakapansin sa mga bagay na nakalimutan na ni Gaspar.
Ate Wena, mukhang pagod kayo. Ako na ang mag-aayos ng mga mabibigat na sako ng bigas. Sabi niya isang hapon habang pinapanood akong nagpapahid ng pawis. Ate Wena, may uwi akong kakanin paborito nyo. To di ba? Sabi niya naman sa ibang araw. Ang mga simpleng, kumusta ka at kaya mo ba ni Andoy ay naging tubig sa tuyong lupa ng aking puso. Nung mga gabi na umiiyak ako dahil sa sobrang pagod at lungkot si Andoy ang nandoon para makinig. Hindi siya nagtatanong tungkol sa benta ng tindahan. Tinatanong niya kung masaya ba ako. Isang gabi habang nag-aayos kami ng mga paninda, aksidenteng nagdikit ang aming mga balat. Isang kuryente na matagal ko nang hindi nararamdaman ang gumapang sa buong katawan ko. Dapat ay lumayo ako. Dapat ay sinabi ko sa sarili ko na may asawa ako. Pero ang gutom ng aking kaluluwa ay mas matindi kaysa sa takot ng aking isip. Ate, alam kong mali. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa inyo pag-amin ni Andoy noong gabing iyon habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa aming bubungan. Hindi ako sumagot sa pamamagitan ng salita. Sumagot ako sa pamamagitan ng isang yakap na punong-puno ng desperasyon at pangungulila. Doon nagsimula ang aming sikretong mundo sa loob ng maliit na sari-sari store. Pero ang mundo na yon ay mabilis na nagbitak-bitak dahil sa titig ni Doña Celia. Kinabukasan, habang nagbubukas ako ng tindahan, nakita ko ang aking biyenan na nakatayo sa tapat ng kalsada. Wala siyang sinasabi pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat galaw ni Andoy na nagbubuhat ng mga kahon ng gatas. Wena, pasigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Si Salve ang matalik kong kaibigan na may-ari ng parlor sa tapat. Mabilis siyang lumapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Bakit Salve, anong nangyari? Tanong ko. Nakita ko si Doña Celia kaninang umaga sa tapat ng simbahan. May kausap siyang lalaki, parang private investigator yata o ewan. At Wena, may hawak siyang litrato. Litrato niyo ni Andoy noong nakaraang linggo sa palengke bulong ni Salve. Parang huminto ang mundo ko. Ang palengke, noong araw na akala ko ay walang nakakakita sa amin habang magkahawak kamay na naglalakad sa ilalim ng payong. Anong gagawin ko, Salve? Kapag nalaman ito ni Gaspar, kukunin niya sa akin si Mika. Papatayin ako ng biyenan ko, hysterical na bulong ko. Magpalamig ka muna. Paalisin mo muna si Andoy. Sabihin mo humanap muna ng ibang mapagtataguan, payo ni Salve. Pero bago ko pa magawa iyon, tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula kay Gaspar. Saka ba ko aksidente kong napindot ang accept? Wena, surprise. Nakangiting mukha ni Gaspar ang bumungad sa screen. Pero sa likod niya hindi dagat ang nakikita ko. Hindi rin barko. Nasa airport na ako, Wena, pauwi. Na ako sorpresa ito para sa anniversary natin bukas. Nalaglag ang cellphone ko sa semento. Pauwi na siya, ngayon na. Habang ang amoy ng ibang lalaki ay nasa loob pa ng aming bahay at ang ebidensya ng aking pagtataksil ay nasa kamay na ng aking biyenan. Ang bango ng asawa ko, amoy mamahaling pabango at tagumpay, pero sa ilong ko mas nangingibabaw ang amoy ng pawis ni Andoy na tila ba nakakapit pa rin sa mga kortina at unan ng bahay na ito. Hindi ko alam kung paano ko naigalaw ang aking mga binti. Parang bawat hakbang ko patungo sa pinto ay paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagbukas ko, bumungad ang malapad ng ngiti ni Gaspar. Bit-bit niya ang dalawang malaking balikbayan, box mukhang masigla, at may dalang kislap sa mga mata na matagal ko nang hindi nakikita sa video call. Surprise, mahal na miss kita ng sobra, sigaw ni Gaspar bago niya ako binuhat ng paitaas at pinaikot. Dapat ay masaya ako. Dapat ay tumitibok ang puso ko sa tuwa. Pero ang tanging nararamdaman ko ay ang panlalamig ng aking mga kamay. Sa likod ni Gaspar nakita ko si Andoy na nakatayo sa gilid ng tindahan, putlang-putla at hindi malaman kung saan titingin.
Gaspar? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Nauutal kong tanong habang ibinababa niya ako. Anniversary natin bukas, di ba gusto kong makita ang reaksyon mo? At mukhang nagtagumpay naman ako dahil parang nakakita ka ng multo. Tumawa siya, isang tawang malinis at puno ng pagtitiwala. Isang tawang lalong nagpaguho sa aking pagkatao. Papa, patakbong bumaba si Mika mula sa kwarto niya. Papa, nandito ka, Habang nagkakagulo ang mag-ama sa yakapan, lumingon ako kay Andoy. Binigyan ko siya ng senyas na umalis na, pero bago pa siya makahakbang napansin na siya ni Gaspar. O sino itong batang ito? Siya ba ang bagong katulong mo sa tindahan, tay? Tanong ni Gaspar sabay lapit kay Andoy. Humarap si Andoy, nanginginig ang mga kamay. Oo po sir, ako po si Andoy. Tiningnan ni Gaspar si Andoy mula ulo hanggang paa. Pagkatapos isang mabigat na kamay ang ipinatong niya sa balikat ng binata. Salamat sa pagtulong sa asawa ko habang wala ako ha, mukhang maayos ang tindahan. Halika, tulungan mo akong ipasok itong mga balikbayan box sa loob. Iyon ang pinakamahabang 10 minuto ng buhay ko. Ang asawa ko at ang lalaking kinakasama ko ng patago. Magkatulong na nagbubuhat ng kahon. Bawat pasalamat ni Gaspar kay Andoy ay parang sampal sa aking mukha. Mahal, bakit parang tulala ka? Tanong ni Gaspar habang nagpupunas ng pawis sa kusina. At asan ang kape? Gusto ko ng kape mo? Sandali lang, kukuha ako. Sagot ko, pero sa sobrang taranta, muntik ko nang makuha ang lalagyan ng asukal sa halip na kape. Eksaktong pag-upo namin para magmeryenda, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Celia. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa akin, pagkatapos ay kay Gaspar at huli ay kay Andoy na noon ay papaalis na sana. Gaspar anak, mabuti at nakauwi ka na. Malamig na sabi ni Doña Celia. Humalik si Gaspar sa kanyang kamay. Managulat ba kayo, anniversary namin ni Wena bukas, kaya napaaga ako, masayang sabi ni Gaspar. Nagulat ako, Gaspar. Sobrang nagulat, sagot ng matanda, habang dahan-dahang nauupo sa kanyang paboritong silya. Dahil marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga nangyayari dito sa bahay mo habang wala ka. Tumingin ako kay Doña Celia, nagmamakaawa ang aking mga mata. Huwag ngayon ma, huwag sa harap ni Mika, ang gusto kong isigaw. Pero ang biyenan ko ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Anong pag-uusapan ma? May problema ba sa negosyo? Tanong ni Gaspar nagsisimula ng magtaka dahil sa seryosong tono ng kanyang ina. Hindi sa negosyo, Gaspar. Tungkol sa katapatan, panimula ni Doña Celia. Binuksan niya ang kanyang bag at may kinuhang isang puting sobre. Alam mo naman na bilang ina mo, ayaw kong makita kang niloloko ng kahit sino. Tumigil ang mundo ko. Ang sobreng yon, alam ko kung anong laman yon. Ang mga litrato sa palengke. Ang ebidensya ng aking pagtataksil. Maano? Yan, tanong ni Gaspar, inaabot ang sobre. Eksaktong hahawakan na ni Gaspar ang sobre nang biglang tumunog ang cellphone ni Doptin niya sa ibabaw ng mesa. Isang alarm. Ay, sandali lang ma, iyong gamot ko sa high blood kailangang inumin ngayon. Sabi ni Gaspar, tumayo siya para kumuha ng tubig. Sa maikling sandaling iyon, mabilis kong hinawakan ang kamay ni Doña Celia sa ilalim ng lamesa. Maparang awan niyo na. Huwag ngayon, papatayin niyo ang anak niyo sa sakit. Bulong ko, ramdam ko ang sarili kong mga luhang nagbabadyang pumatak. Tiningnan ako ni Doña Celia nang may matinding pagkasuklam. Hindi ako ang pumapatay sa kanya, Wena. Ang kahalayan mo ang gumagawa niyan. Binalik ni Doña Celia ang sobre sa loob ng kanyang bag, pero bago niya ito isara, bumulong siya sa akin. Bibigyan kita ng 24 oras, Wena. Sabihin mo sa kanya ang totoo o ako ang magpapakita sa kanya ng lahat ng dumi mo sa harap ng apo ko. Bumalik si Gaspar na nakangiti, walang kamalay-malay na ang kanyang asawa at ina ay kasalukuyang nasa gitna ng isang madugong digmaan.
O ano nga uli yung sasabihin mo, ma? Tanong ni Gaspar habang sumisipsip ng kape. Tumayo si Doña Celia. Sasabihin ko lang sana na maghanda kayo para sa anniversary niyo bukas. Dahil bukas lahat ng sikreto ay lalabas. Mauna na ako. Naiwan akong nakatulala. 24 oras. Mayroon na lang akong isang araw para harapin ang katotohanan o panoorin ang buong buhay ko na magkapira-piraso. At sa labas ng bintana, nakita ko si Andoy na nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Hindi ko kayang iwan ka." Nang dumaan ang kamay ni Gaspar sa aking baywang habang nakahiga kami, ang tanging naramdaman ko ay hindi init ng pag-ibig, kundi ang bigat ng 1,000 kasinungalingan na tila ba gustong dumiin at durugin ang aking mga buto. Nasa loob kami ng aming kwarto. Ang kwartong ito na binuo namin mula sa pawis at pagod ni Gaspar sa gitna ng dagat ay tila naging isang masikip na selda para sa akin ngayon. Ang bawat dekorasyon ang amoy ng bagong labang kumot at ang litrato namin sa kasal na nakasabit sa dingding, lahat sila ay tila may mga matang humuhusga sa akin sa gitna ng dilim. "Mahal, gising ka pa ba?" Mahinang bulong ni Gaspar. Ramdam ko ang kanyang hininga sa aking leeg. "Oo po, mahal. Medyo nahihilo lang ako sa dami ng ginawa kanina pagsisinungaling ko." Nanigas ang buong katawan ko nang mas humilig siya sa akin. "Pasensya ka na kung nabigla kita sa pag-uwi ko." Pagpapatuloy niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking braso. Pero sa totoo lang, when gabi-gabi akong nananaginip na narito na ako, na nayayakap na kita. Mahirap ang buhay sa barko, mahal. Minsan, ang tanging nagpapanatili sa akin na matino ay ang isiping may isang tapat na asawang naghihintay sa akin dito. Bawat salita niya ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Tapat na asawa. Kung alam mo lang, Gaspar, kung alam mo lang na ang asawang tinatawag mong tapat ay ilang buwan nang ibinibigay ang kanyang puso at ang kanyang katawan sa batang pinagkatiwalaan mong magbuhat ng iyong mga kahon. "Mahal, parang ang lamig mo yata, may sakit ka ba?" Tanong ni Gaspar sabay lapat ng kanyang palad sa aking noo. "Wala ito, mahal. Pagod lang talaga." Sagot ko pilit na inilalayo ang aking muka. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata. "Dapat ay magpahinga na tayo. Marami ka pang gagawin bukas." "Bukas, anniversary na natin," sabi ni Gaspar at naramdaman ko ang pagngiti niya sa dilim. "May sorpresa ako sa inyo ni Mika. Nakapag-ipon ako ng sapat para sa down payment ng bagong lote na gusto mo. Plano ko ring huwag na munang sumampa sa susunod na kontrata para makasama ko kayo ng matagal." Si imbis na matuwa, mas lalong bumigat ang dibdib ko. Plano niya ang hinaharap habang ako ay nagtataka kung mayroon pa ba akong bukas na daratnan. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng side table. Ang munting liwanag nito ay tila isang kidlat sa loob ng madilim na kwarto. Mabilis ko itong kinuha pero bago ko pa maipit nakita na ni Gaspar ang screen. "Sino yan gabing-gabi na Tanong ni Gaspar may halong pagtataka sa boses. Si Salve lang siguro." "Alam mo naman yun madaming chika tungkol sa parlor." Mabilis kong sagot. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri. Binuksan ko ang message sa ilalim ng kumot. Hindi ito si Salve. "Ate Wena, hindi ako makatulog. Nandito lang ako sa labas ng tindahan nyo. Gusto ko lang siguraduhin na ayos ka lang. Hindi ko kayang isipin na katabi mo siya ngayon. Si Andoy." Ang matigas na ulo at desperadong si Andoy. "Ano sabi?" Tanong ni Gaspar sinusubukang sumilip. Wala. Tinatanong lang kung anong oras tayo magbubukas bukas na yad." Sabi ko habang mabilis na dinedelete ang message. Sabi ko sa kanya late na tayo magbubukas dahil anniversary natin. "Masyadong masipag yang batang yan puna ni Gaspar. "Pero tama yan. Bukas atin ang buong araw. Walang tindahan, walang istorbo.
Tayong dalawa lang, mahal. Hinalikan ako ni Gaspar sa noo bago siya tuluyang pumikit at subukang matulog. Pero ako nanatili akong dilat nakatitig sa kisame. Sa labas, naririnig ko ang mahinang huni ng mga kuliglig at naisip ko si Andoy na nakatayo sa dilim nagmamasid sa aming bintana. Paano ko sasabihin kay Gaspar ang totoo? Paano ko sisirain ang mga pangarap na binuo niya sa gitna ng malalaking alon sa dagat? At ang 24 oras na ibinigay ni Doña Celia. Unti-unti na itong naubos. Maya-maya narinig ko ang mahimbing na hilik ni Gaspar. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana. Hinawi ko ng bahagya ang kortina. Sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada, nakita ko ang isang anino. Isang lalaking nakatayo nakatingala sa aming kwarto. Si Andoy. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang salita pero ang sakit ay abot hanggang dito. Gusto kong sumigaw sa kanya na umalis na siya na layuan na ako pero ang puso ko ay tila nakatali sa kanya sa pamamagitan ng isang kadenang gawa sa kasalanan at pagnanasa. Biglang tumunog uli ang cellphone ko, isang bagong message, pero sa pagkakataong ito, hindi ito galing kay Andoy. 12 oras na lang, Wena. Huwag mong hintayin na ako ang magsalita sa harap ng asawa mo sa gitna ng handaan niyo bukas. Tapusin mo na ang kahibangan na ito bago ko pasunugin ang buong bahay niyo sa katotohanan. Galing kay Doña Celia, napaupo ako sa sahig ng kwarto, niyakap ang aking mga tuhod at tahimik na humagulgol. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay abo. Ang umaga ng aming anniversary ay dumarating na, ang umagang magiging simula ng aking paglaya. O ang katapusan ng lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Ngayong araw ang aming anniversary pero pakiramdam ko ay ito na ang araw ng libing ng pagsasama namin ni Gaspar. Iyan ang tanging nasa isip ko habang nakatitig ako sa salamin ng banyo, pilit na itinatago ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata sa pamamagitan ng makapal na make-up. Ang bawat paghaplos ko ng pulbo sa aking mukha ay tila pagtatabon ng lupa sa isang lihim na ayaw mamatay-matay. Happy anniversary, mahal! Naramdaman ko ang mga bisig ni Gaspar na yumakap sa akin mula sa likod. May hawak siyang maliit na pulang kahon. Pagbukas niya, isang gintong kwintas ang kuminang sa ilalim ng ilaw. Para sa pinakatapat at pinakamahal na babae sa buhay ko, bulong niya bago isinuot ang kwintas sa akin. Ang ginto ay malamig sa aking balat pero pakiramdam ko ay isa itong mainit na kadena na sumasakal sa aking paghinga. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng may ginto sa liig pero may putik sa kanyang kaluluwa. Salamat, mahal. Napakaganda nito. Sabi ko pilit ang nangiti. Maghanda ka na, ha, darating si Mama at ang ilang mga kamag-anak mamaya para sa tanghalian. Lalabas lang ako sandali para tulungan si Andoy na ayusin ang mga silya sa labas ng tindahan. Masayang sabi ni Gaspar bago lumabas ng kwarto. Nang marinig ko ang pangalan ni Andoy, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Mabilis akong sumunod sa kanya pababa. Pagdating ko sa harap ng tindahan, nakita ko sila. Si Gaspar nakangiti habang itinuturo kung saan ilalagay ang mga silya at si Andoy pawisan, seryoso at paminsan-minsang sumusulyap sa akin ng may halong pait at pagnanasa. Ate Wena, magandang umaga po. Bati ni Andoy. Ang boses niya ay malalim, punong-puno ng mga bagay na hindi namin masabi sa harap ni Gaspar. Magandang umaga rin, Andoy. Siguraduhin mong maayos ang pagkakalagay ng mga iyan, ha? Sabi ko pilit na pinatitigas ang aking tono para magmukhang amo lamang niya. Opo, ate. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang araw niyo, tasagot niya. May diin ang bawat salita, alam kong nanunumbat siya. Alam kong nasasaktan siya na makita akong asawa ni Gaspar sa harap ng maraming tao. Eksaktong 10:00 ng umaga, dumating ang owner-type jeep ni Doña Celia. Bumaba siya na may dalang mga tray ng pagkain
Pero ang bitbit niyang panganib ay mas mabigat pa kaysa sa mga luto niya. Wena, tulungan mo akong ipasok ang mga ito sa kusina, utos ni Doña Celia. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Sa loob ng kusina habang inilalagay namin ang mga pagkain sa mesa, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Ang kanyang mga kuko ay tila dumiin sa aking balat. 2 oras na lang, Wena, bulong niya. Ang kanyang tinig ay parang lason na ibinubuhos sa aking tainga. Nakikita ko kung paano ka tingnan ng batang iyan sa labas. At nakikita ko rin kung paano ka umiwas. Huwag mo akong subukan. Kapag tumunog ang 12:00 at wala ka pang sinasabi kay Gaspar, ibibigay ko sa kanya ang sobreng ito bilang regalo sa anniversary niyo. Ipinakita niya sa akin ang dulo ng puting sobre na nakasuksok sa kanyang bag. Parang awa niyo na, huwag niyo namang sirain ang pamilya natin sa ganitong paraan. Pagmamakaawa ko habang nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ako ang sumira, Wena. Ikaw ang nagpapasok ng ahas sa loob ng pamamahay na binuo ng anak ko, sagot niya bago siya lumabas ng kusina para batiin ang mga dumarating na bisita. Naiwan akong mag-isa sa kusina hapong-hapo nang biglang bumukas ang pinto sa likod. Si Andoy. Ate, kailangang nating mag-usap, sabi niya hingal na hingal. Narinig ko ang usapan niyo ni Doña Celia. Alam ko ang tungkol sa mga litrato. Andoy, umalis ka, na mapapahamak tayo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing sasama ka sa akin. Wena, hindi ka masaya sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo. Hinawakan niya ang aking mga kamay, pilit akong hinihila palapit sa kanya. Bitawan mo ako. Andoy, may asawa ako, may anak ako, pero ako ang mahal mo. Ako ang kasama mo noong wala siya. Sa gitna ng aming pagtatalo, narinig namin ang pagpihit ng doorknob. Ang pinto sa pagitan ng kusina at ng sala ay dahan-dahang bumukas, nanigas kaming dalawa. Wena, Andoy, anong ginagawa niyo rito sa loob? Si Gaspar. Nakatayo siya sa may pintuan, may hawak na baso ng tubig, at ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa aming dalawa ni Andoy na magkalapit ang distansya. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila isang bombang nakahanda ng sumabog. Ang ingay ng mga bisita sa labas ay tila biglang nawala at ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang tiktak ng orasan sa dingding. 11:00 na ng umaga. 1 oras na lang bago ang katapusan. Nakita kami ni Gaspar at sa pagkakataong iyon naramdaman ko ang lamig ng kamatayan sa gitna ng mainit na kusina. Nanatiling nakapako ang tingin ni Gaspar sa amin. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya sapat lang para mapansin ko. Ang distansya sa pagitan namin ni Andoy ay masyadong malapit para sa isang amo at empleyado. Ang mga mata ni Andoy ay puno ng rebelyon, habang ang sa akin naman ay puno ng pagsusumamo. When may problema ba ni ulit ni Gaspar? Ang boses niya ay mahinahon, pero may talim na hindi ko maipaliwanag. Bakit parang may itinatago kayong dalawa? Mahal, wala. Mabilis kong sagot, sabay layo kay Andoy. Etong si Andoy kasi, nagpapaalam na siya. Sinasabi ko lang sa kanya na huwag muna ngayon dahil anniversary natin at kailangan natin ng tulong sa tindahan. Tumingin si Gaspar kay Andoy. Totoo ba yun, Andoy, alis ka na bakit biglaan yata? Huminga ng malalim si Andoy. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga. Alam kong gusto niyang sumabog. Alam kong gusto niyang sabihin ang totoo na mahal niya ako at hindi niya kayang panoorin akong yakapin ng asawa ko. Oo po sir, nauutal na sabi ni Andoy pero nakatitig siya sa akin. Parang hindi ko na po kasi kaya ang trabaho rito. Masyado pong mabigat sa dibdib. Mabigat sa dibdib, kumunot ang noo ni Gaspar. Nagpapagod ka ba ng sobra? When na hindi mo ba pinapakain ng maayos ang bata? Hindi, Gaspar, syempre pinapakain ko siya. Baka
Baka gusto lang talagang humanap ng ibang kapalaran sa Manila. Sabi ko pilit na itinataboy si Andoy sa pamamagitan ng aking mga mata. Umalis ka na, Andoy. Maawa ka. Ganito na lang, Andoy ng badad. Kaping madinanonoy, sabi ni Gaspar sabay lapit sa binata at inakbayan ito. Ang kabaitan ni Gaspar ay tila lason na mas masakit pa kaysa sa kanyang galit. Huwag ka munang umalis. Anniversary namin ngayon. Pagkatapos ng kainan, mag-uusap tayo. Dadagdagan ko ang sahod mo. Gusto kong maging maayos ang lahat bago ako muling sumampa sa barko. Pamilya na ang turing namin sa iyo rito. Pamilya. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aming dalawa ni Andoy. Sige po, sir. Salamat po. Mahinang sagot ni Andoy bago siya mabilis na lumabas ng kusina. Nang mawala si Andoy, lumingon sa akin si Gaspar. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa gintong kuwintas na suot ko. Inayos niya ito at tinitagaan ako ng diretso sa mga mata. Wena, okay ka lang ba talaga? Kanina ka pa parang hindi mapakali, tanong niya. Hinawakan niya ang aking mga pisngi. Simula nang dumating ako, parang malayo ang loob mo sa akin? May nagawa ba akong mali? Wala, mahal. Sobrang pagod lang talaga ako sa pag-aayos ng handaan. Gusto ko lang na maging perpekto ang lahat para sa iyo, pagsisinungaling ko uli. Bawat kasinungalingan ay parang isang brick na idinaragdag ko sa pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Sigurado ka dahil kanina pagpasok ko, parang may kakaiba sa titig ni Andoy sa iyo. Mahinang sabi ni Gaspar. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Para siyang nasasaktan. At ikaw para kang takot? Sabi ni Gaspar. May ginawa ba siya sa iyo? Binabastos ka ba niya habang wala ako? Sabihin mo sa akin, Wena. Hindi ako mag-aatubiling palayasin. Yan ngayon din kung may ginagawa siyang hindi maganda. Hindi siya bastos, Gaspar. Mabait na bata si Andoy. Sobra na nga siyang nakatulong sa akin. Mabilis kong depensa. Kung ganoon, bakit ka nanginginig? Tanong niya habang hinahawakan ng aking kamay na kanina pa pala sumasayaw sa kaba. Eksaktong sasagot na sana ako nang bumukas muli ang pinto. Si Doña Celia, nakatayo siya roon nakatiklop ang mga braso at may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ang orasan sa kanyang bisig ay kumikinang alas 11:30 na. 30 minuto na lang ang natitira. Gaspar, anak, hinahanap ka na ng Tito Mario mo sa labas. Gusto raw makarinig ng mga kwento tungkol sa biyahe mo sa Europe, sabi ni Doña Celia. Pagkatapos tumingin siya sa akin. Wena, ihanda mo na ang mga pinggan. Malapit ng mag-alas 12. Oras na para sa ating espesyal na announcement. Diba, tumingin si Gaspar sa akin pagkatapos ay sa kanyang ina. Announcement! May sorpresa pa ba kayo sa akin? Meron, Gaspar? Isang sorpresa na hinding-hindi mo malilimutan. Sagot ni Doña Celia. Lumabas na si Gaspar, dala ang kanyang inosenteng tuwa. Pagkasara ng pinto, hinarap ako ni Doña Celia. Nilapitan niya ako at bumulong sa aking tainga ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng isang panganib. 30 minuto, Wena. Nakita mo ba ang mukha ng asawa mo, ang saya-saya niya? Di ba isipin mo kung paano madudurog ang mukhang iyan mamaya kapag nalaman niya na ang mabait na batang si Andoy ang pumapalit sa kanya sa kama niyo tuwing gabi? Nakikiusap ako. May anak kami. Isipin niyo si Mika, pagmamakaawa ko habang ang mga luha ko ay nagsisimula ng pumatak. Sana inisip mo si Mika bago ka nagpakalunod sa pagnanasa sa batang yon. Asik niya. Mag-ayos ka na, lumabas ka na roon at magpanggap na ikaw ang ideal wife dahil ito na ang huling pagkakataon na magagawa mo yan. Lumabas ako ng kusina na parang isang zombie. Sa sala nakita ko si Mika na tumatawa kasama ang kanyang mga pinsan. Nakita ko si Gaspar na masayang nagkukwento at sa labas sa may tindahan, nakita ko si Andoy na nakasandal sa poste
Nakatingin sa malayo, hawak ang kanyang cellphone. Maya-maya naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ng aking apron. Ate Wena, hindi ko kayang makita kang ganyan. Tatapusin ko na ito. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat bago pagawin ng biyenan mo. Mas mabuti nang sa akin manggaling. Nanlamig ako. Si Andoy ay naglalakad na papasok sa loob ng bahay diretso sa kinaroroonan ni Gaspar. Sir, kailangan niyo pong malaman ang totoo bago ako tuluyang lumayo. Hindi ko na po kayang dalhin ang bigat na ito. Ang boses ni Andoy ay nanginginig pero puno ng determinasyon. Nakatayo siya sa gitna ng sala sa harap ni Gaspar na noon ay masayang nakikipag-inuman sa kanyang mga pinsan. Ang lahat ng tawanan ay tila biglang napatid. Ang ingay ng electric fan at ang mahinang tugtog ng radyo sa background ang tanging pumupuno sa katahimikan na biglang bumalot sa aming bahay. Andoy, anong? Totoo, tungkol ba ito sa sahod mo? Sabi ko naman sa iyo pag-uusapan natin yan mamaya. Sagot ni Gaspar. Nakangiti pa rin siya pero bakas na ang pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi po ito tungkol sa pera, sir. Tungkol po ito sa amin ni Ate Wena. Pagpapatuloy ni Andoy, parang gumuho ang langit sa ibabaw ko. Mabilis akong lumapit at hinawakan ng braso ni Andoy, pilit siyang hinihila palayo. Andoy, lasing. Kanayata Gaspar, pasensya na siguro ay naparami ang nainom niyang lambanog sa labas. Andoy, lumabas ka na muna. Hindi ako lasing, Wena, pagod na akong magtago, hiyaw ni Andoy. Nagpupumiglas siya sa hawak ko. Sir, nung wala kayo, nung mga gabing mag-isa lang siya at umiiyak dahil sa lungkot ako ang nandoon. Ako ang kasama niya. Naniga si Gaspar. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso sa mesa. Ang kanyang mga pinsan ay nagsimula ng magbulungan. Ang saya ng anniversary ay napalitan ng isang madilim na tensyon na tila ba hihigop sa lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Anong sinasabi mo? Tanong ni Gaspar. Ang boses niya ay naging malamig kasing lamig ng yelo sa dagat. Wena, anong sinasabi ng batang ito? Gaspar, huwag kang maniwala sa kanya. Nagagalit lang siya dahil pinagalitan ko siya kanina tungkol sa benta sa tindahan. Pagsisinungaling ko habang ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos. Ang buong katawan ko ay nanginginig sa takot. Huwag kang magsinungaling. Wena, diyan sigaw ni Doña Celia mula sa sulok. Lumapit siya, bit-bit ang puting sobre. Gaspar, anak, huwag mong pakinggan ang mga palusot ng asawa mo. Mas mabuti pang tingnan mo ito. Inabot ni Doña Celia ang sobre kay Gaspar. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na tapos na ang lahat. Ang 24 oras na ibinigay niya ay hindi pa man natatapos pero ang hatol ay narito na. Maano to? Tanong ni Gaspar habang binubuksan na ang sobre. Ang katotohanan, Gaspar? Ang katotohanang matagal ko nang nararamdaman pero ayaw mong paniwalaan. Sagot ni Doña Celia nang may mapait na tagumpay sa kanyang boses. Kinuha ni Gaspar ang mga litrato sa loob. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng saya, ay unti-unting nagbago. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang panlalaki ng kanyang mga mata, at ang panginginig ng kanyang mga labi, habang tinitingnan ang bawat kuhang nagpapakita sa amin ni Andoy na magkayakap at magkahawak kamay. Papa, anong nangyayari? Si Mika, nakatayo siya sa may pinto, hawak ang isang maliit na cake na ginawa niya para sa amin. Ang kanyang inosenteng mukha ay puno ng pagkalito at takot. Mika, pumasok ka sa kwarto mo. Ngayon din, sigaw ni Gaspar. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang sumigaw ng ganoon kalakas sa kanyang anak. Pero, Papa, sabi ko pumasok ka sa kwarto. Umiiyak na tumakbo si Mika paitaas. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay parang bawat pintig ng puso ko na unti-unting nadudurog. Hinarap ako ni Gaspar, hawak-hawak ang mga litrato. Wena, ito ba ang ginagawa mo habang nagpapakapagod ako sa gitna ng dagat? Tanong ni Gaspar.
Ang kanyang boses ay hindi galit, ito ay puno ng matinding sakit. Andoy, pinagkatiwalaan kita, tinuring kitang kapatid. Mahal ko siya sir higit pa sa pagmamahal na naibibigay niyo, sagot ni Andoy lumalaban ang tingin. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Gaspar. Sinunggaban niya ang kwelyo ni Andoy at isinandal ito ng malakas sa dingding. Mahal, ninanakaw mo ang asawa ko sa loob ng bahay ko, tapos sasabihin mong mahal mo siya, gago ka pala eh. Gaspar, itigil mo yan, maawa ka. Pagsusumamo ko, pilit silang pinaghihiwalay. Maawa, lumingon sa akin si Gaspar, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at luha. Sino ang naawa sa akin, Wena? Noong mga gabing hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung ligtas ba kayo rito. Noong tinitiis ko ang hirap ng trabaho para lang may maipadala akong pera sa inyo. Sino ang naawa sa akin? Binitawan ni Gaspar si Andoy ng padaskol. Tiningnan niya kaming dalawa ng may matinding pagkasuklam. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ina. Alam mo ba ito matagal na ba? Tanong ni Gaspar. Ngayon mo lang ba naramdaman, Gaspar? Ang lahat ay nakakita, ikaw lang ang nagbulag-bulagan, sagot ni Doña Celia. Tumalikod si Gaspar at naglakad patungo sa pinto. Gaspar, saan ka pupunta? Sigaw ko, hindi siya sumagot. Lumabas siya ng bahay sa gitna ng kadiliman. Sumunod si Andoy sa kanya, pilit na nagpapaliwanag, pero bago pa man makalayo ang dalawa, narinig namin ang isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan mula sa kalsada. Gaspar? Gaspar, huwag Panginoon, ko Gaspar. Ang sigaw kong iyon ay tila napunit sa gitna ng gabi. Habang tumatakbo ako palabas ng bahay, hindi alintana ang putik sa aking mga paa o ang ulan na muling nagsimulang bumuhos. Sa gitna ng kalsada, nakita ko ang isang jeep na nakahinto nang pahalang ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. At sa harap nito nakahandusay si Gaspar. Gaspar, mahal ko, mabilis akong lumuhod sa tabi niya. Nanginginig ang buong katawan ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Gaspar, sumagot ka, maawa ka, sumagot ka. Dahan-dahang imulat ni Gaspar ang kanyang mga mata. May galo siya sa noo at may dugo na dumadaloy sa kanyang pisngi, pero salamat sa Diyos, mukhang hindi siya direktang natumbok ng jeep. Ang preno ay huli na ng kaunti sapat para matumba siya ng malakas sa semento. Huwag mo akong hawakan, mahinang sabi ni Gaspar. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang taong nawalan na ng kaluluwa. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin, Wena. Gaspar, nasasaktan ka, kailangang dalhin kita sa ospital? Umiiyak kong sabi, pilit siyang itinatayo. Sabi ko, huwag mo akong hawakan. Isang malakas na tulak ang ibinigay niya sa akin, kaya napaupo ako sa basang kalsada. Sa gilid nakita ko si Andoy na papalapit, balak sanang tumulong. Pero bago pa siya makalapit, hinarang siya ng mga pinsan ni Gaspar na sumunod din palabas. Huwag kang lalapit, gago ka. Gusto mo bang mapatay ka namin dito? Sigaw ng pinsan ni Gaspar na si Jojo. Sinuntok niya si Andoy sa sikmura kaya napaluhod ang bata sa putikan. Tama na Jojo, tama na to ay sigaw ko pero walang nakikinig sa akin. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang respetadong asawa ng seaman. Ako na ang babaeng pag-uusapan ng buong baryo simula bukas. Ang babaeng nangaliwa sa sarili niyang pamamahay. Lumapit si Doña Celia, bit-bit ang kanyang payong parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasirang kaharian. Tiningnan niya ako ng may matinding pandidiri bago niya tinulungan ang kanyang anak na tumayo. Tumayo ka dyan, Gaspar. Huwag kang magpapakita ng kahinaan sa harap ng babaeng ito, sasabi ni Doña Celia. Jojo, ihatid niyo siya sa loob, ako na ang bahala rito. Inalalayan nila si Gaspar pabalik sa bahay. Habang naglalakad siya, lumingon si Gaspar sa akin, isang huling tingin na punong-puno ng pagkasuklam, sakit at pamamaalam. Ang anniversary na pinangarap ko na magiging masaya ay naging isang madugong gabi ng paghuhukom.
Naiwan ako sa kalsada basang-basa kasama si Andoy na pilit bumabangon mula sa putik. Wena, ayos ka lang ba? Tanong ni Andoy habang hinahawakan ang kanyang tiyan na sinuntok. Lumingon ako sa kanya, ang lalaking akala ko ay magliligtas sa akin sa lungkot, ang lalaking naging kanlungan ko noong wala si Gaspar. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko na lang sa mukha niya ay ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Umalis ka na, Andoy. Mahinahon kong sabi pero ang bawat salita ay may dalang pait. Ano, Wena, mahal kita. Ngayong alam na niya pwede na tayong magsama? Magsama saan sa gitna ng kahihiyang ito? Tingnan mo ang ginawa mo, Andoy, sinira mo ang pamilya ko. Hiyaw ko sa kanya. Hindi ko sinasabing ikaw lang ang may kasalanan. Ako ang nagpapasok sa iyo. Pero sa oras na ito, hindi kita kayang tingnan nang hindi ko naaalala ang mukha ng asawa ko na nadudurog. Wena, huwag mong sabihin yan. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Ayaw ko na kitang makita. Tumakbo ako pabalik sa bahay, iniwan si Andoy na mag-isa sa dilim ng kalsada. Pero pagdating ko sa pinto, hinarang ako ni Doña Celia. Isinara niya ang pinto at tinitigan ako sa labas. Saan ka pupunta, Wena? Tanong ng biyenan ko. Mapapasukin niyo ako. Kailangan kong makausap si Gaspar. Kailangan kong makita si Mika. Wala ka ng anak dito. At wala ka ng asawa. Malamig na sabi ni Doña Celia. Nasa loob si Mika umiiyak, tinatanong kung bakit ka masamang babae. Gusto mo ba talagang harapin ang anak mo ngayon at ipaliwanag kung bakit mas pinili mo ang init ng katawan ng isang bata kaysa sa dangal ng pamilya mo? Napahilig ako sa pinto, unti-unting nadudurog. Mapatawarin niyo ako, ang tawad ay sa Diyos, Wena. Pero ang bahay na ito ay para sa mga taong marunong rumespeto sa sumpa ng kasal. Umalis ka muna, magpalamig ka, dahil kapag hindi ka umalis, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at ako mismo ang pumatay sa iyo. Padabog na isinara ni Doña Celia ang pinto. Narinig ko ang pagpihit ng trangka. Nakandado na, hindi lang ang pinto kundi ang buong buhay ko. Habang nakasandal ako sa pinto ng aming bahay, narinig ko ang iyak ni Mika mula sa ikalawang palapag. Mama, nasaan si Mama? At ang sagot ni Gaspar ay lalong bumasag sa aking puso. Wala na ang mama mo, Mika. Wala na siya. Napaupo ako sa balkonahe, niyakap ang aking sarili sa gitna ng lamig. Maya-maya tumunog ang cellphone ko, isang message mula sa isang hindi kilalang numero. Nakita ko ang lahat ng nangyari sa kalsada. Akala nyo ba ay natapos na sa pamilya mo ang kahihiyaan mo? Bukas kalat na ang video nyo ni Andoy sa buong social media ng barangay natin. Nabitawan ko ang cellphone ko. Ang impyerno ay nagsisimula pa lang. Hindi lang ang dangal ko ang kinaladkad ko sa putikan, pati ang mukha ng anak ko ay idinamay ko sa kahihiyang hinding-hindi na mabubura ng kahit anong ulan. Madaling araw na pero ang liwanag ng screen ng aking cellphone ay tila isang apoy na sumusunog sa aking mga mata. Hindi nagbiro ang nag-text sa akin kanina. Sa isang sikat na community group ng aming barangay sa Facebook, kumakalat na ang isang video. Malabo ang kuha, parang kinuha mula sa malayo pero kitang-kita ang dalawang anino sa loob ng madilim na sari-sari store. Ako at si Andoy magkayakap naghahalikan, tila aba walang bukas. Ang bawat comment ay parang isang bala. Akala mo kung sinong banal asawa pala ng seaman na makatikot. Kawawa naman si Sir Gaspar, nagpapakapagod sa dagat, asawa pala ay nagpapakasasa sa bata. Dapat sa mga ngayan kinakaladkad sa kalsada. Nasa bahay ako ni Salve, siya lang ang tanging tumanggap sa akin matapos akong ipagtabuyan ni Doña Celia. Nakaupo ako sa gilid ng kanyang kama tulala habang pinapanood si Salve na pabalik-balik sa paglalakad puno ng kaba. Wena, sinasabi ko na sa iyo ang pader ay may tainga, ang mga gamit sa tindahan ay may mata,
Asik ni Salve. Ngayon paano na yan kalat na sa buong barangay? Paano na si Mika? Paano siya papasok sa school bukas? Hindi ko alam, Salve. Hindi ko na alam, hikbi ko. Pakiramdam ko ay gusto ko na lang lamunin ng lupa. Ang iniisip ko lang ay si Gaspar. Paano kung makita niya rin yan? Siguradong nakita na niya yan, Wena, hindi bingi at bulag ang mga pinsan niya? Sabi ni Salve. Huminto siya sa harap ko at hinawakan ang aking balikat. Wena, kailangan mong maging handa. Sa ganitong klase ng drama, laging ang babae ang talo. Laging ikaw ang masama. Samantala sa loob ng aming bahay, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Nakaupo si Gaspar sa gitna ng salahawak ang kanyang cellphone. Ang video ay paulit-ulit na nag-play. Ang bawat paghalik ni Andoy sa akin sa video ay parang pagpunit sa laman ni Gaspar. Gaspar, anak? Tama na yan. Huwag mo nang panoorin, sabi ni Doña Celia habang inilalapag ang isang basong gatas sa mesa. Inaasikaso na ng abogado natin ang mga papeles. Hindi natin hahayaan na manatili ang babaeng iyan sa buhay mo. At si Mika, kukunin natin ang buong custody. Tumingala si Gaspar. Ang kanyang mga mata ay mapula hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagod at pait. Sa loob ng 12 taon, siya lang ang babaeng minahal ko. Siya lang ang dahilan kung bakit ako tumatagal sa gitna ng bagyo sa dagat. Pero bakit, Ma? Bakit sa loob ng sarili kong tindahan? Dahil ang tukso ay walang pinipiling lugar, Gaspar. At ang taong walang utang na loob ay hindi marunong tumanaw sa sakripisyo mo, sagot ng matanda. Ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Si Mika, nakatayo siya roon hawak ang kanyang sariling cellphone. Umiiyak siya, nakita niya rin ang video. Nakita niya ang kanyang ina na nakikipaghalikan sa lalaking tinuring niyang kuya. Papa, totoo ba ito? Tanong ni Mika sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Bakit ginawa iyon ni Mama? Bakit niya tayo ipinagpalit? Hindi nakasagot si Gaspar. Tumayo siya at niyakap ang kanyang anak. Ang mag-ama ay nag-iyakan sa gitna ng sala habang ang mga litrato ng aming anniversary ay nakakalat pa rin sa sahig, tila mga labi ng isang naganap na trahedya. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay ni Salve para subukang bumalik sa tindahan kahit man lang para kunin ang ilang gamit ko. Pero bago pa ako makarating, nakita ko ang isang malaking karatula na nakasabit sa sarado naming tindahan. Laking closed, under new management, hindi para sa mga taksil. Ang mga kapitbahay na dati ay bumibili sa akin at nakikipagkwentuhan ay biglang tumatahimik kapag dumadaan ako. Ang iba naman ay tahasang nagbubulungan habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Wena, lumingon ako. Si Andoy. Nakatayo siya sa kanto, mukhang hindi rin nakatulog. May mga pasa pa rin siya sa mukha mula sa pagkakasuntok kagabi. Wena, sumama ka na sa akin. Aalis tayo rito, magtatrabaho ako sa construction sa kabilang bayan, bubuhayin kita. Sabi ni Andoy puno ng desperasyon. Tiningnan ko siya. Ang lalaking naging dahilan ng panandalian kong saya, pero ngayon ay naging mukha ng aking pinakamalaking pagkakamali. Andoy, wala na tayong pupuntahan? Mahinahon kong sabi. Ang akala nating pag-ibig, isa lang palang lason. Tingnan mo lahat ng mahal ko na wala na. At ikaw ang paalala ng lahat ng nawala sa akin. Pero mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo hahayaang masira ang dangal ko ng ganito. Sabi ko bago ko siya tinalikuran. Habang naglalakad ako palayo, nakita ko ang sasakyan ni Gaspar na lumabas ng aming gate. Nakita ko siya sa driver's seat at sa tabi niya si Mika. Nakita ako ni Mika sa bintana pero sa halip na kumaway or umiyak, dahan-dahan niyang itinaas ang bintana ng kotse at umiwas ng tingin. Doon ko naramdaman ang totoong kamatayan. Hindi yung tumitigil ang tibok ng puso, kundi yung buhay ka pa pero
Patay na ang tingin sa iyo ng sarili mong anak? Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Doña Celia. Wena, heto ang unang batch ng mga papeles para sa annulment. Pirmahan mo ito kung gusto mong magkaroon pa ng pagkakataong makita ang anak mo sa hinaharap. Kapag lumaban ka, titiyakin ko na mabubulok ka sa kahihiyan, sabi niya bago inihagis ang isang brown envelope sa paanan ko. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapanood ang usok ng sasakyan ni Gaspar, napapalayo. Ang langit ay madilim na naman. Mukhang uulan uli, pero sa pagkakataong ito wala nang gagamit ng payong para sa akin. Mamatay na yata ako sa sakit hindi dahil sa galit ni Gaspar, kundi dahil sa pandidiri sa mga mata ng sarili kong anak. Ilang araw na akong nakakulong sa maliit na kwarto sa bahay ni Salve. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Titig na titig ako sa brown envelope na ibinigay ni Doña Celia. Ang mga salitang Petition for Annulment of Marriage ay tila mga letrang apoy na sumusunog sa aking pagkatao. Wena, kumain ka na muna. Hindi ka pwedeng magpakamatay sa gutom dahil lang sa mga papel na yan, sabi ni Salve habang inilalapag ang isang mangkok ng lugaw. Salve, paano ko pipirmahan ito? Kapag pinirmahan ko ito, ibig sabihin ay tinatanggap ko na wala na akong karapatan kay Mika. Hikbi ko. Si Mika na lang ang natitira sa akin, Salve. Siya na lang. Wena, tanggapin mo na ang katotohanan. Sa tingin mo ba sa kalagayan mo ngayon, pakikinggan ka ng korte kalat ang video mo, Wena? Ang buong mundo ay saksi sa pagkakamali mo, Beijing, malungkot na paalala ni Salve. Pero kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa school niya. Ngayon, ang huling araw ng exams nila bago ang semestral break. Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Mabilis akong nag-ayos, nagsuot ako ng malaking shades at nagbalabal ng scarf para hindi ako makilala ng mga tao sa labas. Pagdating ko sa gate ng school ni Mika, parang bumabalik ang lahat ng alaala. Noong hinahatid ko pa siya rito noong ako pa ang mabuting ina sa paningin ng lahat. Naghintay ako sa gilid ng isang malaking puno. Maya-maya lumabas na ang mga estudyante. Nakita ko si Mika, naglalakad siya mag-isa na kayuko at tila iniiwasan ang kanyang mga kaklase. Narinig ko ang bulungan ng 2 estudyante sa likod ko. Siya, di ba tat yung anak nung babae sa video? Yung asawa ng seaman. Oo, siya yun. Nakakahiya no, kung ako sa kanya hindi na ako papasok. Nanikip ang dibdib ko. Ang kasalanan ko ay naging krus na pasan-pasan ng aking anak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako palapit sa kanya. Mika, anak. Tawag ko. Napatigil si Mika, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nang makita niya ako, hindi tuwa kundi takot at galit ang rumihestro sa kanyang mukha. Mika, sandali lang. Gusto lang kitang makausap, sabi ko habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Mika. Umatras siya punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na dahil sa iyo hindi ako makatingin sa mga kaklase ko? Dahil sa iyo, tinatawag akong anak ng isang masamang babae. Mika, patawarin mo ako. Nagkamali ang mama pero mahal na mahal kita. Mahal mo kami ni Papa, bakit mo ginawa yon? Bakit kailangang si Kuya Andoy pa? Pinagkatiwalaan ka namin, mapinagkatiwalaan ka ni Papa, bulyaw niya. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ko sa buhay ko. Mika, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Pagmamakaawa ko, lumuluhod na ako sa harap niya sa gitna ng maraming tao. May wala nang dapat ipaliwanag, ma. Nakita ko na ang lahat. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Nakita ko si Papa kagabi. Umiiyak siya habang tinitingnan ang mga gamit mo na balak na niyang sunugin.
Sira na kami, ma. Sira na ang pamilya natin dahil sa sandaling kaligayahan mo. Eksaktong dumating ang sasakyan ni Gaspar. Huminto ito sa tapat namin. Bumaba si Gaspar, madilim ang muka. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at hinila si Mika sa likuran niya. Wena, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo. Huwag kang lalapit sa anak ko. Asik ni Gaspar. Gaspar, anak ko rin siya. May karapatan akong makita siya. Karapatan? Nawalan ka na ng karapatan noong pinapasok mo ang ibang lalaki sa kama natin. Sigaw ni Gaspar. Tumingin siya sa paligid sa mga taong nagsisimula ng magusisa. Huwag mong hihintayin na ipahiya kita rito sa harap ng school ng anak mo. Umalis ka na bago ko pa magawa ang bagay na pagsisisihan ko. Papatara na po. Ayaw ko na siyang makita, sabi ni Mika habang sumasakay sa kotse. Tumingin sa akin si Gaspar sa huling pagkakataon. Walang galit, kundi isang matinding awa-awa para sa babaeng sumira ng sarili niyang buhay. Wena, pinirmahan mo na ba ang mga papel? Huwag mo nang pahabain ito. Para kay Mika, pakawalan mo na kami. Mahinang sabi ni Gaspar bago siya sumakay at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Naiwan akong nakaluhod sa semento, alikabok na lang ng sasakyan nila ang natira sa akin. Sa gitna ng aking pag-iyak, tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Andoy. Ate Wena, kailangan nating magkita. May kinuha ang mga pinsan ni Gaspar sa akin, mga gamit ko na nandoon sa tindahan nyo. Pero ang masama, pati ang mga tinatago nating sulat at mga regalo ko sa'yo, nakuha nila. Ibibigay daw nila yon sa pulis para gamiting ebidensya ng adultery. Napatingala ako sa langit. Akala ko ay nasa ilalim na ako, pero tila may mas malalim pa palang hukay na naghihintay sa akin. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa annulment. Balak nila akong ipakulong? Hindi ko akalain na ang mga sulat ng pag-ibig na isinulat ko sa dilim ay magiging ebidensya para mabulok ako sa loob ng kulungan. Iyan ang tanging nasa isip ko habang nakatitig ako sa mga barangay tanod at sa isang lalaking nakabarong na mukhang abogado ni Gaspar na nakatayo sa harap ng bahay ni Salve. Ang katahimikan ng madaling araw ay muling nabulabog. Hawak nila ang isang folder, ang folder na magtatakda kung sa semento na ba ako matutulog simula bukas. Wena Alcaraz, pinapatawag ka sa barangay para sa formal na reklamo ng asawa mo. Adultery, Wena. At may mga ebidensya na silang hawak, sabi ng isang tanod na dati ay madalas bumili ng sigarilyo sa tindahan ko. Ngayon ang tingin niya sa akin ay parang isang maruming basahan. Wena, huwag kang lalabas. Tatawag ako ng kakilala kong paralegal, bulong ni Salve, pero alam kong wala na kaming takas. Lumabas ako hindi dahil matapang ako kundi dahil pagod na akong tumakbo. Sa kanto nakita ko si Andoy. Nakapilit ang kanyang mga kamay sa likod, hawak din siya ng mga awtoridad. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang bagay na mas masakit pa sa galit ni Gaspar, ang panunumbat sa mga mata ni Andoy. Pagdating sa barangay hall, nandoon si Gaspar at si Doña Celia. Nakaupo sila sa harap ng lamesa ng kapitan. Sa ibabaw ng mesa nakalatag ang mga sulat ni Andoy para sa akin at ang isang maliit na kwintas na ibinigay niya noong nakaraang buwan. Serma, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po ginusto ito, ay biglang pagsasalita ni Andoy. Nanginginig ang kanyang boses. Si Ate Wena po, siya po ang nagsabi sa akin na okay lang. Siya po ang lumapit sa akin noong gabing iyon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumingon ako kay Andoy. Andoy, anong sinasabi mo? Totoo naman, di ba ate? Patuloy ni Andoy, hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Bata lang ako, Sir Gaspar. Naghahanap lang ako ng trabaho. Pero si Ate Wena, palagi niya akong binibigyan ng sobrang pagkain. Palagi niya akong tinatawag sa loob ng bahay niyo kapag wala kayo. Natakot po ako na baka matanggal ako sa trabaho kaya sumunod lang ako sa gusto niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Andoy mula kay Gaspar.
Pero, mas masakit ang sampal na naramdaman ko sa aking puso. Ang lalaking sinabihan kong mahal ko ang lalaking nangakong bubuhayin ako ay ibinibenta ako ngayon sa harap ng batas para lang maisalba ang kanyang sarili. Andoy, paano mo nagawa ito? Bulong ko, ang mga luha ko ay hindi na para sa takot, kundi para sa matinding pandidiri sa aming dalawa. Tama na ang drama, Wena, asik ni Doña Celia. Narinig niyo naman, di ba, kahit ang bata inaamin na tinukso siya ng babaeng ito. Gaspar anak, huwag ka nang mag-alinlangan. Ituloy natin ang demanda. Tumingin sa akin si Gaspar. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa mga mata niya. Ang tanging nandoon ay isang malamig at matigas na desisyon. Wena, binigyan kita ng pagkakataon na pirmahan ang annulment ng maayos. Pero dahil naging matigas ka, ito ang mapapala mo, sabi ni Gaspar. Andoy, kung pipirma ka ng affidavit na nagsasabing si Wena ang nangsulot sa iyo, baka mapagaan ko ang kaso mo. Pero si Wena, titiyakin kong mararanasan niya ang hirap na naranasan ko sa dagat habang niloloko niya ako. Gaspar, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Isipin mo si Mika, pagmamakaawa ko. Si Mika, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng anak ko, sigaw ni Gaspar sabay hampas sa mesa. Dahil sa iyo, ayaw na niyang lumabas ng kwarto. Dahil sa iyo, hiyang-hiya siya sa lahat. Ikaw ang pumatay sa pagkatao ng anak mo, Wena? Tumayo ang abogado ni Gaspar. Base sa mga ebidensya at sa testimonya ni Mr. Vergara, may sapat tayong basehan para sa kasong adultery. Maaari na po tayong dumiretso sa piskalya. Habang inalalayan ako ng mga tanod palabas, nakita ko si Andoy na mabilis na pumirma sa isang papel. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng sandali, isang tingin ng pagsisisi, pero puno ng pag-iingat sa sariling balat. Patawad, Wena, kailangan kong mabuhay. Iyan ang huling bulong ni Andoy bago siya isinakay sa kabilang sasakyan. Naiwan akong mag-isa sa loob ng sasakyan ng barangay. Wala si Salve, wala si Mika, at wala na ang lalaking inakala kong mahal ako. Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga tao sa barangay na nakatingin, ang iba ay kumukuha pa ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang bawat flash ng kamera ay tila ba humihiwa sa aking balat. Ang bawat bulong ay tila ba dambuhalang alon na lumulunod sa akin. Doon ko naisip ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan ay laging magtatapos sa pagtataksil hindi lang sa asawa, kundi pati na rin sa isa't isa. Nang makarating kami sa istasyon ng pulis, isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa waiting area. Si Doña Celia, may hawak siyang isang litrato. Litrato ni Mika noong bata pa ito. Tingnan mo ito, Wena. Sabi niya habang ipinapakita ang litrato sa akin sa likod ng rehas ng pansamantalang kulungan. Ito ang huling alaala na makikita mo. Dahil simula ngayon sa batas at sa puso ng apo ko, burado ka na. Napahagulgol ako niyakap ang mga bakal ng rehas. Ang lamig ng bakal ay kasing lamig ng kinabukasan ko. Pero ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanan kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik. Ang oras noong ang tanging problema ko lang ay ang pag-aayos ng paninda sa tindahan. Dito sa loob ng selda, ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay tila ba bilang ng mga segundong ninakaw ko sa aking pamilya. At bawat segundong iyon ay binabayaran ko ngayon ng wagas na dusa. Malamig ang semento, ang amoy ng kulob na hangin hinaluan ng amoy ng kalawang, at ihi ay malayo sa amoy ng bagong luto kong ulam sa bahay. Nakaupo ako sa isang manipis na banig na kayakap sa aking mga tuhod. Sa paligid ko ay ang mga babaeng hindi ko akalaing magiging kauri ko, mga magnanakaw, mga nagbenta ng bawal na gamot, at ako, ang babaeng nagnakaw ng sariling kaligayahan sa paraang hindi katanggap-tanggap sa mundo. Wena Alcaraz. May dalaw ka doon, sigaw ng isang pulis. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Si Gaspar kaya si Mika? O baka si Andoy nahihingi ng tawad? Pero nang makarating ako sa visitors area, ang nakita ko ay si Salve. Mugto ang kanyang mga mata at may dala siyang maliit na supot ng pagkain. Wena, Diyos ko, Wena, naiyak si Salve nang makita ang hitsura ko. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit naging ganito? Salve, kumusta si Mika? Nakakain ba siya ng maayos? Si Gaspar, anong sabi niya? Sunod-sunod kong tanong. Ang mga kamay ko ay nakakapit ng mahigpit sa plexiglass na naghihiwalay sa amin. Wena, makinig ka sa akin? Seryosong sabi ni Salve. Kailangan mong magpakatatag. Si Gaspar, nag-file na siya ng formal na reklamo. Hindi lang adultery, Wena. Gagamitin din nila ang panunumbat ni Andoy laban sa iyo. Sinisira ka nila sa korte. Pero Salve, alam mong hindi totoo ang sinabi ni Andoy. Hindi ko siya pinilit. Nagmahalan kami, hiyaw ko dahilan para lumingon ang ibang mga dalaw. Wala nang naniniwala sa pagmamahal niyo, Wena. Sa tingin mo ba may puwang ang pagmamahal sa harap ng batas? Ang mahalaga ngayon ay ang ebidensya. At ang ebidensya ay pabor kay Gaspar, asik ni Salve. At Wena, may mas masamang balita ako. Ano yun, sabihin mo na, Salve? Wala na akong takot na natitira. Aalis na sila, Wena. Ibinebenta na ni Gaspar ang bahay nyo. Pati ang sari-sari store may nakabili na. Lilipat sila sa probinsya sa malayo kung saan hindi sila kilala. Sasama niya si Mika. Ano hindi pwede? Hindi niya pwedeng ilayo sa akin ang anak ko? Nagsimula na akong mag-hysterical. Pinagpapalo ko ang salamin sa harap ko. Salve, gawin mo ang lahat? Pigilan mo sila? Wena, huminahon ka? Sigaw ni Salve. Hindi ko sila mapipigilan. May court order na si Gaspar para sa temporary custody at sa ginawa mo mas lalong napatunayan ng korte na unfit mother ka. Alam mo ba kung anong sabi ni Mika bago sila umalis? Kanina? Napatigil ako. Anong sabi niya? Sabi niya kay Gaspar, Papa, huwag na nating balikan si Mama. Gusto ko na siyang makalimutan. Wena, ang sarili mong anak ang gustong bumura sa iyo sa buhay niya. Napaupo ako sa sahig humamahagulgol. Ang sakit ay hindi na sapat na tawaging sakit. Para itong isang malaking butas sa aking dibdib na humihigop sa lahat ng alaala ko. Ang bawat halik ni Andoy, ang bawat gabi ng pagtataksil, lahat ng iyon ay tila ba mga itim na tinta na bumura sa mukha ko sa isip ng aking anak. Wena, pirmahan mo na ang mga papeles? Sabi ni Salve habang inilalabas ang isang ballpen. Sinabi ni Doña Celia na kapag pumirma ka ng kusa sa annulment at sa waiver ng custody, baka hindi ka na nila ituloy na ipakulong ng matagal. Baka iurong nila ang kasong kriminal. Gusto nilang sumuko ako ng ganun-ganun na lang. Gusto nilang mawala ka na sa buhay nila, Wena. Iyon ang katotohanan. Paano si Andoy, nasaan siya? Tanong ko, may bahid pa rin ng kaunting pag-asa. Tumawa ng mapait si Salve. Si Andoy nakalaya na siya kaninang umaga. Binayaran ni Doña Celia ang piyansa niya kapalit ng pagtistigo laban sa iyo. Ang balita ko, pinasakay siya sa bus papuntang norte. Binigyan siya ng pera para magsimulang muli basta't huwag ka na niyang lalapitan kahit kailan. Natawa ako, isang tawang puno ng kabaliwan at pait. Ginamit nila siya, ginamit niya ako. At ako ginamit ko ang pamilya ko para sa isang taong hindi man lang ako kayang ipaglaban. Wena, pirmahan mo na ito. Tapusin na natin ang paghihirap mo. Hinawakan ko ang ballpen. Nanginginig ang aking kamay. Sa bawat guhit ng aking pangalan sa papel na iyon, nararamdaman ko ang pagkapunit ng aking pagkatao. Pirma para sa annulment. Pirma para sa pagbitiw sa anak ko. Pirma para sa aking kalayaan, pero isang kalayaang wala ng saysay dahil wala na akong uuwian. Matapos ang 2 oras, ibinalik ako sa aking selda. Habang naglalakad ako sa madilim na koridor, nakita ko ang isang anino sa dulo. Isang lalaking nakatayo malapit sa exit.
Si Gaspar. Hindi siya pumasok, nakatayo lang siya, roon nakatingin sa malayo. Sa liwanag ng papalubog na araw, nakita ko ang kanyang mga balikat na nakasagsag. Mukha siyang matandang-matanda. Lumingon siya ng sandali at nagtagpo ang aming mga mata. Walang galit sa kanyang tingin. Wala ring pagmamahal. Ang tanging nandoon ay isang malalim na kawalan, parang isang dagat na walang hangganan. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon muli. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga ako sa malamig na banig, narinig ko ang usapan ng dalawang pulis sa labas. Hoy, narinig mo ba yung asawa nung Alcaraz, yung seaman na sunog daw yung sari-sari store nila kaninang hapon? May naghagis daw ng mitsa. Sinasabi ng mga tao, yung bata raw na katulong ang gumawa bago tumakas. Napabangon ako, ang tindahan, ang tanging naiwang alaala ng pagsisikap ni Gaspar. Ang lugar kung saan kami nagsimulang mangarap, ang lugar kung saan ko rin sinira ang lahat. At ang balita pa dagdag ng isang pulis, may nakitang bangkay sa loob. Isang lalaki. Hindi pa makilala pero mukhang hindi ito aksidente. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang malakas na katok ko sa rehas ang gumulantang sa akin. Wena Alcaraz na, lumabas ka rito, may panibagong report. Ang asawa mo, si Gaspar, nasa ospital siya. Naabutan siya ng apoy habang sinusubukang isalba ang mga gamit mo. Sana hinayaan mo na lang na lamunin ng apoy ang lahat ng alaala nating Gaspar kaysa makita kitang ganito nag-aagaw buhay dahil sa mga bagay na ako mismo ang dinala sa impyerno. Nakatayo ako sa labas ng intensive care unit, may mga posa sa aking mga kamay at 2 pulis na nakabantay sa aking likuran. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa akin. Sa kabila ng salamin, nakikita ko si Gaspar. Halos balot ng puting benda ang kanyang katawan. Ang tunog ng makinang tumutulong sa kanyang paghinga ay tila isang martilyo na pumupukpok sa aking konsensya. Beep, beep, beep. Ang bawat tunog ay paalala na bawat segundo ay maaaring huli na. Bakit ka pa nandito? Ang boses ni Doña Celia ay hindi na sumisigaw. Ito ay pagod, basag at puno ng isang uri ng pait na wala ng lunas. Nakaupo siya sa bench, nakayakap sa kanyang sarili. Pinayagan po ako ng mga pulis na bumisita ng sandali mahinang sagot ko. Hindi ko siya matingnan. Mahuwag mo akong matawag-tawag na ma? Asik niya habang dahan-dahang tumatayo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay diretsong nakapako sa aking mga posas. Alam mo ba kung anong isinasalba niya? Sa sunog hindi ang pera. Hindi ang tindahan. Ang baol na lumawena. Ang baol kung saan nakatago ang mga unang sapatos ni Mika, ang mga sulat nyo noong bago pa lang siyang sumasampa sa barko. At ang wedding dress mo? Napahagulgol ako, napasandal ako sa pader. Unt-unting nanghihina ang aking mga tuhod. Patawad po. Patawarin niyo ako. Ang tanga ng anak ko, di ba? Pagpapatuloy ni Doña Celia, habang ang mga luha ay gumuguhit sa kanyang kulubot na pisngi. Kahit sinira mo na ang buhay niya, kahit ipinahiya mo siya, sa buong mundo, ikaw pa rin ang hinanap niya sa gitna ng apoy. Akala niya nandoon ka pa sa loob. Akala niya maililigtas ka pa niya mula sa pagkakamaling ikaw naman ang gumawa. Bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor, bakas ang pagod sa mukha. Mabilis na lumapit si Doña Celia at sumunod ako kahit hinihila ako ng mga pulis. Dok, kumusta ang anak ko? Tanong ni Doña Celia. He's stable for now pero napakalalim ng mga sunog sa kanyang katawan. At may usok na pumasok sa baga niya. Gising na siya pero hindi natin alam kung hanggang kailan siya lalaban, paliwanag ng doktor. Gusto niyang makita ang asawa niya. Nagkatinginan kami ni Doña Celia. Nakita ko ang pagdidiri sa kanyang mga mata pero sa huli dahan-dahan siyang tumango.
Pinapasok ako ng mga pulis pero nanatili sila sa may pintuan. Dahan-dahan akong lumapit sa kama ni Gaspar. Ang dating matikas at malakas na seaman na kilala ko ay tila naging isang marupok na anino. Nang maramdaman niya ang presensya ko, dahan-dahang imulat ni Gaspar ang kanyang mga mata. Kahit sa ilalim ng oxygen mask, nakita ko ang pagkilala niya sa akin. Gaspar, mahal, bulong ko habang hinahawakan ng kanyang kamay na hindi gaanong nabalot ng benda. Ang balat niya ay tuyo at mainit. Wena, ang boses niya ay halos isang kaluskos na lang. Napakasakit pakinggan. Nandito ako, Gaspar. Patawarin mo ako, please lumaban ka. Huwag mo kaming iwan ni Mika pagsusumamo ko habang ang mga luha ko ay pumapatak sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Gaspar. Tinitigan niya ako hindi sa paraang galit, kundi sa paraang parang nagpapaalam na siya. Ang baul, mahina niyang sabi. Opo, alam ko na, iniligtas mo ang mga alaala natin. Gaspar, bakit mo ginawa yon? Hindi ako karapat-dapat sa sakripisyo mo. Pinatawad na kita? Bulong niya. Nanlaki ang mga mata ko. Sa kabila ng lahat, nakuha niya pang magpatawad, pero Wena, hindi na kita asawa. Pinatawad kita para kay Mika, para makapagsimula siyang muli na walang dalang galit. Gaspar, huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging maayos din ang lahat. Hindi na Wena nor pilit siyang ngumiti sa likod ng maskara. Ang apoy, kas tinupok na ang lahat. Ang pag-ibig ko, ang tiwala ko. Abo na, pero ang anak natin, huwag mo siyang hahayaang maging katulad mo. Turuan mo siyang maging tapat. Bumitaw ang kanyang kamay sa pagkakahawak ko. Ang monitor sa gilid ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Beep, 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 Gaspar, Gaspar, sigaw ko. Pumasok ang mga nurse at doktor, itinulak ako palayo. Sa labas ng kwarto, nakita ko si Mika. Nakatayo siya sa dulo ng hallway nakatingin sa akin. Sa pagkakataong ito, wala na siyang galit sa mukha. Ang tanging nandoon ay ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Mika sa akin. Akala ko ay yayakapin niya ako, pero huminto siya 1 metro ang layo. Sabi ni Lola, kasalanan mo raw kung bakit nasusunog si Papa Manungush, mahinang sabi ni Mika. Ang boses niya ay walang buhay. Pero alam mo, Mamas, masakit yung makita si Papa na sinusubukang isalba yung wedding dress mo habang ikaw, sinisira mo yung sumpa niyo sa harap ng ibang lalaki. Mika, anak, huwag mo na akong tawaging anak, ma. Simula ngayon, wala na akong nanay. At kung mawawala si Papa, ikaw ang pumatay sa kanya, hindi ang apoy kundi ang pagtataksil mo. Kasabay ng huling salita ni Mika, ang tunog ng monitor sa loob ng kwarto ay naging isang mahaba at diretsong tunog. Be! Napatitig ako sa kawalan. Ang huling hibla ng aking buhay ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa ospital ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. 1 taon na ang nakalilipas pero bawat patak ng ulan sa Manila ay tila boses pa rin ni Gaspar na nagpapatawad sa akin, isang kapatawarang mas masakit pa sa kahit anong parusa na ibinigay ng batas. Nakalabas na ako ng kulungan matapos ang ilang buwang pagkakakulong dahil sa kasong adultery. Hindi dahil sa natapos ang sentensya ko, kundi dahil iniurong ni Doña Celia ang kaso matapos mamatay ni Gaspar. Hindi niya ginawa iyon dahil sa awa. Ginawa niya iyon dahil ayaw na niyang marinig ang pangalan ko sa loob ng korte. Gusto niya akong maging isang buhay na bangkay malaya sa katawan pero bilanggo ng aking sariling konsensya. Ngayon nakatira ako sa isang maliit na paupahang kwarto sa kabilang bayan. Nagtatrabaho ako bilang tagalaba at tagalinis ng mga bahay. Ang dating may-ari ng tanyag na sari-sari store sa kanto ay ngayon ay isa ng anino na iniiwasan ng mga tao kapag nakikilala ang aking mukha.
Wena, heto na ang bayad mo para sa linggong ito, nang sabi ng aking amo sabay abot ng ilang lukot na papel na pera. Hindi siya tumingin sa akin. Walang gustong tumingin sa akin ng diretsyo. Sa paningin nila ako ang babala sa lahat ng mga asawa, ang babaeng nagkaroon ng lahat pero itinapon ang lahat para sa isang sandaling init. Naglalakad ako pauwi nang dumaan ako sa harap ng simbahan. Doon nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Huminto ang puso ko. Bumaba si Doña Celia, mas matanda na siyang tingnan, nakasuot ng itim. At kasunod niya, si Mika. Ang anak ko, 16 na taon na siya. Mas matangkad na siya ngayon, mas kamukha ko na siya, pero ang kanyang tindig ay kasing tigas ng kay Gaspar. Nakasuot siya ng uniforme ng eskwelahan, may hawak na mga bulaklak. Pupunta sila sa columbarium kung saan nakahimlay ang abo ni Gaspar. Gusto ko silang lapitan, gusto kong sumigaw at yakapin ang aking anak. Gusto kong sabihin sa kanya na bawat gabi ay ipinagdarasal ko siya. Pero nanatili akong nakatago sa likod ng isang poste. Wala na akong karapatang humakbang palapit. Ang bawat hakbang ko ay tila paglapastangan sa katahimikang pilit nilang binuo matapos kong wasakin ang kanilang mundo. Lola, dadaan muna tayo sa kanto, bibili lang ako ng paboritong kandila ni Papa. Narinig kong sabi ni Mika. Ang boses niya, wala na ang bata at inosenteng tinig na narinig ko noong anniversary namin. Ngayon ito ay boses ng isang babaeng pinatanda ng sakit. Sige anak, maghihintay ako sa loob, sagot ni Doña Celia. Nang pumasok si Doña Celia sa loob ng simbahan, naiwan si Mika sa labas. Tila naramdaman niya ang aking presensya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga, inaasahan ko ang galit. Inaasahan ko ang pandidiri. Pero ang nakita ko sa mga mata ni Mika ay isang malalim at tuyong pagtanggap. Parang tinitingnan niya ang isang taong matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahang lumapit si Mika sa akin. Huminto siya 2 metro ang layo. Nabalitaan ko, nakalabas ka na raw? Mahina niyang sabi. Mika, anak, nauutal kong sabi. Patawarin mo ako. Kahit araw-araw, kahit bawat sandali hihingi ako ng tawad. Pinatawad na kita, ma, sabi ni Mika. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong maging katulad mo. Ayaw kong lumaking puno ng galit at pait dahil iyon ang unti-unting pumatay kay Papa. Mika, maari ko bang hawakan ang kamay mo pag mamakaawa ko? Umiling si Mika. Hindi pa ako handa, ma, at baka hindi na ako maging handa kailanman. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati. Ang pamilyang sinira mo, abo na, yon wala ka nang babalikan. Paano si Andoy, nakita mo ba siya? Tanong ko, hindi ko alam kung bakit ko pa naitanong iyon. Si Kuya Andoy, nakita siya ni Jojo sa Manila, nagtatrabaho sa construction. May ibang babae na raw siyang kasama. Sabi ni Mika may bahid ng pait ng ngiti. Nakakatawa, no ipinagpalit mo si Papa para sa isang lalaking, mabilis ka ring nakalimutan ng magkagulo na. Ang lalaking, sinabi mong mahal mo, iniwan kang mag-isa sa harap ng batas. Napayuko ako, iyon ang katotohanang pinakamasakit tanggapin. Si Gaspar na itinaboy ko ay namatay para isalba ang mga alaala ko. Habang si Andoy na niyakap ko ay itinapon ako para isalba ang kanyang sarili. Maaalis na kami, sabi ni Mika. Lilipat na kami sa Canada sa susunod na buwan. Doon na ako magpapatuloy ng pag-aaral kasama si Lola. Huwag mo na kaming hanapin. Hayaan mo na kaming magkaroon ng sariling buhay. Mika, wag mo naman akong kalimutan ng tuluyan. Hikbi ko. Tumingin sa akin si Mika sa huling pagkakataon. Hindi kita makakalimutan, ma. Palagi kang magiging paalala sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa nararamdaman mo sa isang sandali.
Tungkol ito sa paninindigan sa mga taong nagmamahal sa iyo ng tapat. Paalam, Ma. Tinalikuran ako ni Mika. Pinanood ko siyang pumasok sa loob ng simbahan hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Doon sa gitna ng mataong kalsada, napaupo ako sa semento. Humagulgol ako pero walang nakarinig sa akin sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ulan. Ngayon ko lang naintindihan. Ang fruit of knowledge, yan, o ang tricycle ng pagnanasa ay matamis sa simula pero ang dulo nito ay lason na dahan-dahang uubo sa iyong pagkatao. Ang kaligayahan na ninakaw ko ay panandalian lang, pero ang lungkot na dala nito ay habang buhay kong papasanin. Naisip ko si Gaspar. Naisip ko ang mga gabing naghihintay ako sa kanyang tawag. Kung sana ay mas pinili ko ang maging matatag sa gitna ng lungkot. Kung sana ay mas pinili kong makinig sa katahimikan kaysa sa mga matatamis na salita ng isang taong hindi naman kayang manindigan. Napatitig ako sa aking mga kamay. Wala na ang gintong kuwintas. Wala na ang mga singsing. Ang tanging natira ay ang mga kalyo sa pagtatrabaho at ang sugat sa aking puso na kailanman ay hindi na maghihilom. Ang pag-ibig na ipinaglaban ko sa paraang mali ay naging mitsa ng aking sariling pagkawasak. Ang katahimikan ay hindi pumatay sa aming kasal, ang maling desisyon ko na punan ang katahimikang iyon ang pumatay sa lahat. At habang bumubuhos ang malakas na ulan, alam ko na ito na ang aking buhay, isang mahabang paglalakad sa dilim bitbit. Ang isang sulo na matagal nang namatay, naghahanap ng kapatawarang. Alam kong tanging ang Diyos na lang ang makakapagbigay.